Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Laced na matapos ng formal na basahan ng sakdal si Arroyo at iba pang kasama sa Sandigan Bayan kanina. Ayon kay Laced, bagamat hindi ng not guilty plea si Arroyo, ang mahalagay na basahan na ito ng sakdal at magkakaroon na ng jurisdiksyon ng korte dito. Nagugat ang kasong plunder dahil sa maling paggamit ni Arroyo sa mahigit 300 milyong pisong pondo ng PCSO. Well, under criminal procedure, if a accused refuses to enter a plea, the court, it is considered as a not guilty plea. So, at the very least, the former president has already been arraigned, and the court has acquired jurisdiction over the person. Nirerespeto naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema sa ipinalabas na TRO para sa arrest warrant sa kasong plunder ng isa sa akusado. Bukod kay Arroyo, naghain ng petisyon sa Korte Suprema si COA Region 5 Head Nilda Plaras para sa pagpapatigil ng Sandigan Bayan ng kasong plunder laban sa kanya. We respect, again, that is a decision coming from the Supreme Court. As always, we respect the jurisdiction of the Supreme Court. Hindi naman dismayado ang Malacanang sa ipinalabas na TRO ng Korte Suprema. Tiwala kasi ang palasyo na uusad pa rin ang kaso laban sa kanila. At least, tipo na-array na siya eh. Pwede nang tumakbo yung kaso if that's the case. Kung sakaling matuloy, pwede nang tumakbo yung kaso. Nauna na nga nanindigan si Pangulo Aquino na nagsasampa sila ng kaso laban sa dating Pangulo na batay sa merito ng ebidensya. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.